Kabanata 301. Hindi ito tungkol sa atin at walang kinalaman ang pamilya Shear dito. Hindi tama na makialam kayo, nagdilim ang ekspresyon ni Xander. Ang apat na malalaking pamilya ay umiiwas sa anumang gulo sa mundo ng mga gangster. Kilala ang Four Tigers sa kanilang pagiging malupit at suportado si Xander ng Northern King, habang maingat siya sa impluensya ng pamilya Shear, hindi siya natatakot kay Harvey. At paano kung ipilit kong makialam? Ano ang magagawa mo? Mapagmataas na sagot ni Harvey. Ikaw, sige na, Mason at Leon sinuwerte kayo ngayon. Palalampasan ko kayo bilang respeto kay Mr. Shear. Umalis na tayo, sabi ni Xander habang nilulunok ang kanyang pride bago inutusan ang dalawa niyang tauhan na umatras. Aalis kayo, hindi ko pa kayo pinapayagang umalis, matalim na tanong ni Harvey. Ano pa ba ang gusto mo Mr. Shear? Nagdilim ang ekspresyon ni Xander pero hindi niya pinakitang galit siya. Ininsulto ninyo si Mr. Wolf kanina. Lumuhad kayo at humingi ng tawad, utos ni Harvey. Ikaw, sumasobra ka na, galit na galit si Xander. E ano naman kung sumusobra ako? Malamig na titig ni Harvey habang ang nakakatakot niyang presensya ay bumalot kina Xander at sa mga tauhan nito. Ang tuktok ng innate state, gulat na sambit ni Xander. Saglit lang silang nagharap ni Harvey kanina kaya wala siyang oras para suriin ang totoong daloy ng enerhiya nito. Ngayon lang niya napagtanto na nasa tuktok ng innate state si Harvey. Kahit magsama-sama pa si Xander at lahat ng tauhan niya, hindi sila uubra sa lakas ni Harvey. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon o magdurusa kayo, malamig na sabi ni Harvey habang umalangaw-ngaw ang boses niya sa hangin. Napilitang sumunod si Xander at ang iba pa sa ilalim ng kanyang presensya at isa-isang lumuhod. Mr. Wolf, pasensya na. Hindi namin sinasadyang bastyusan ka. Maawa ka at patawarin mo kami, pakiusap ni Xander habang nakakaramdam ng matinding kahihiyan at kawalan ng magawa. Lumayas na kayo, sabi ni Leon. Hindi niya alam ang kasunduan ni Sullivan kay Xander at wala siyang balak parusahan ito. Bukod pa roon, may mas makapangyarihang taong sumusuporta sa kanya at dahil hindi naman siya kabilang sa mundo ng mga gangster, hindi nararapat na masyado siyang makialam dito. Nakahinga ng maluwag si Xander at ang iba pa habang dali-daling tumayo at umalis. Kuya, ang galing mo. Dinala mo ang karangalan ng pamilya Shear, sabi ni Cynthia habang lumalabas. Napagtanto ni Leon na magkasamang dumating sina Cynthia at Harvey. Biglang nagkagulo ang mga tao nang makita si Cynthia. Napatitig ang lahat sa kanyang napakagandang mukha. Alam na ng lahat mula sa nangyari kanina na ang lalaking nakialam ay si Harvey ng pamilya Shear. Napakaganda niya. Siya pala ang isa sa pinakamagandang babae sa Springfield City. Hindi sapat ang mga chismis para ilarawan ang tunay niyang kagandahan. Isa pa, sino ba yang batang si Leon? Mukhang malapit siya sa magkapatid na Shear. Miyembro rin ba siya ng pamilya Shear? Habang hinahangaan ng mga tao ang kagandahan ni Cynthia, lalo silang naging mausisa sa pagkakakilanlan ni Leon at napagtanto nilang kahit hindi siya miyembro ng pamilya Shear, siguradong mahalaga siyang tao. Ganoon din ang naramdaman ni Mason. Pumayag lamang siyang maging tauhan ni Leon dahil pinahahalagahan niya ang malaking pabor na ginawa nito para sa kanya. Hindi niya inakala na hindi lang pala Supreme Master si Leon, kundi may koneksyon din ito sa isa sa apat na malalaking pamilya. Pakiramdam ni Mason ay nakatagpo siya ng isang kayamanan. Kapag nasa likod niya si Leon, magiging napakadali para sa kanya na mabawi ang mga teritoryong inagaw ni Xander. Sa sobrang tuwa abot tainga ang ngiti ni Mason habang sa kabilang banda naman madilim ang mukha ni Joseph habang inoobserbahan ang sitwasyon. Plano niyang humanap ng pagkakataon para lapitan si Luisa, pero umurong siya nang malaman niyang makapangyarihan pala ang pinanggalingan ni Leon. Naalala niya kung paano siya muntik mapahamak sa alitan nila ni Leon, at nag-alala siyang baka balikan siya nito kaya agad siyang tumakas habang may pagkakataon pa. Mr. Shear, Cynthia, bakit kayo nandito? Tanong ni Leon nang may pagtataka. Ganito kasi, gustong makausap ka ng lolo namin. Inutusan niya si Cynthia na sunduin ka sa bahay namin pero nag-aalala ako para sa kaligtasan niya, kaya sumama ako, paliwanag ni Harvey. Tumawag na si Cynthia kay Leon noon pa man pero naisip ni Benedict na mas nararapat kung personal siyang susunduin ni Cynthia. Ganun ba? Mahinang sabi ni Leon. Leon, tara na.
Gusto kang makausap ni Grandpa tungkol sa mga alchemical pills. Sumama ka sa amin, banayad ng ngiti ni Cynthia kay Leon. Mula nang iligtas siya nito, nagsimula na siyang humanga rito. Sige, sandali lang. Lumapit si Leon kay Luisa at nagsabi, Luisa, may kailangan akong asikasuhin kaya bumalik ka na lang mag-isa sa campus. Mason, magpadala ka ng ilang tao para protektahan sila, dagdag niya habang nakatingin kay Mason. Oo naman, magalang na tumango si Mason. Sumama si Leon sa magkapatid na Shear papunta sa kanilang sasakyan. Ano bang meron sa lalaking yun, bulong ni Luisa habang pinapanood ang sasakyang papalayo. Lubos siyang nabigla sa mga nangyari kanina. Hindi niya maintindihan kung paano naging napakalakas na martial artist ang sekretarya ng kanyang pinsan, habang mahalagang tao rin ito para sa pamilya Shear hanggang sa personal pa itong sunduin ng magkapatid na Shear. Lampas iyon sa kaya niyang maintindihan at nagsimula siyang magduda sa mismong realidad ng buhay. Mason, tama ba? Narinig kitang tinawag si Leon na Supreme Master. Totoo ba iyon? Tanong niya habang nakatingin kay Mason. Siyempre naman, pagmamalaking sabi ni Mason habang tinatapik ang kanyang dibdib. Dahil sa pakikialam ni Harvey, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Leon na labanan si Xander, kaya hindi napagtanto ni Mason na hindi pa pala kasing lakas ni Xander si Leon. Mabuti naman, ang galing niyan, masayang sabi ni Luisa habang kumikislap ang kanyang mga mata. Samantala sa mansyon ng pamilya Shear, sinundan ni Leon ang magkapatid na Shear papunta sa sala at nakita niyang naghihintay doon si Benedict. Noong matagumpay na nakagawa si Leon ng mga alchemical pills, agad nang naisip ni Benedict na makipagtulungan dito. Dahil handa na ang lahat ng paghahanda, napagdesisyonan niyang imbitahan si Leon para sa mas malalim na pag-uusap. Pagkatapos magbatian, umupo silang lahat. Leon, tungkol sa kolaborasyon natin sa mga alchemical pills, bumili ako ng pharmaceutical company at plano kong mag-invest ng 130 million dito. Si Cynthia ang magiging kinatawan ng pamilya Shear sa pakikipagtulungan sa iyo. Ang kumpanyang ito ay magpo-focus sa pagbebenta ng iba't ibang klase ng gamot at sa iyo naman namin iiwan ang paggawa ng mga high-end na alchemical pills, sabi ni Benedict. Ang pamilya Shear ang may pinakamalaking supply chain ng mga raw materials para sa medisina sa lahat ng lungsod sa lugar, pero hindi pa sila kailanman naglunsad ng sarili nilang produkto. Mahusay si Leon sa medisina at alam niya ang iba't ibang klase ng gamot na magiging malaking tulong para mapalawak ang impluwensya ng pamilya Shear. Bukod pa rito, limitado lamang ang merkado ng alchemical pills, at kung mag-isang gagawa si Leon, hindi niya kakayaning magbigay ng walang katapusang supply. Kaya naman napagdesisyonan ni Benedict na gumawa at magbenta ng ordinaryong gamot habang gagamitin naman ang mga alchemical pills ni Leon bilang paraan para sumikat ang kumpanya. Habang mas epektibo ang alchemical pills, mas sisikat ang kumpanya at lalo ring lalaki ang kikitain nito. Napakagandang ideya niyan, lumiwanag ang mga mata ni Leon habang humahanga sa talas ng isip ni Benedict. Taglay ni Leon ang alaala ng napakaraming nawawalang recipe ng alchemical pills at kasama ng kanyang kaalaman sa medisina, kahit ordinaryong gamot ay kaya niyang gawing mas epektibo kaysa sa iba. Isa itong malaking kalamangan na kapag nagamit ng tama ay siguradong magpapalago sa kumpanya. Tungkol naman sa hatian ng kumpanya, mapupunta sa iyo ang 60% at kay Cynthia naman ang 40%. Ayos lang ba iyon sa iyo? Tanong ni Benedict habang nakangiti. 60%. Napakalaki naman yan, gulat na sabi ni Leon. Plano ni Benedict na mag-invest ng 130 million at kahit wala siyang inilalabas bibigyan siya ng 60% na parte ng kumpanya na katumbas ng halos 80 million. Napakalaking halaga yun kaya hirap siyang manatiling kalmado. Hindi naman ganoon kalaki. Ikaw ang may dalang profesional na kaalaman, kaya natural lang na sa iyo mapunta ang mas malaking parte, sabi ni Benedict. Sa pagkakaroon ng 60% na bahagi ng kumpanya, nangangahulugan iyon na may kapangyarihan si Leon na pamunuan ang operasyon sa direksyong gusto niya. Handang ibigay ni Benedict ang kapangyarihang iyon dahil mahalaga ang profesional na kakayahan ni Leon. Pero, gusto sanang tumanggi ni Leon pero pinigilan siya ni Benedict. Wala nang pero Leon, huwag mo nang isipin iyon. Sige, pumayag si Leon matapos ang maikling pag-aalinlangan, dahil alam niyang mabuti ang intensyon ni Benedict. Bukod sa perang nasa bank account niya,
Alam ni Leon na wala talaga siyang pag-aari at kung gusto niyang magkaroon ng sariling pundasyon, kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Para masakliyan ang tiwala ni Benedict sa kanya, determinado siyang pagbutihin ang paggawa ng mga alchemical pills para sa kumpanya. Elder Shear, may hihilingin sana ako. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang secretary ng presidente ng Elegante. Kaya baka hindi ko pa kayang mag-focus ng buo sa paggawa ng pills sa ngayon, nag-aalangan na sabi ni Leon. Ayaw niyang umalis sa Elegante Group, pangunahin dahil kay Iris. Kahit gusto niyang magpatakbo ng sarili niyang negosyo, mas mahalaga pa rin sa kanya si Iris kaysa sa kanyang karera. Nagulat sina Benedict at ang magkapatid na Shear nang marinig ang hiling ni Leon. Opisyal ng pinuno si Leon ng pharmaceutical company, dahil hawak niya ang 60% ng shares, pero imbes na ipagmalaki ang posisyon mas gusto pa niyang manatiling secretary. Kakaibang hiling yun at alam din yun ni Leon. Namula siya at dagdag na sinabi, "Huwag kayong mag-alala, mayroon akong ilang epektibong formulas na maaari kong ibigay sa kumpanya para sa mass production. Tungkol naman sa mga alchemical pills na kailangan ng kumpanya, gagawin ko ang lahat at sisiguraduhin walang magiging delay." "Sige, ayos lang. Kung may mga formulas ka mas mabuti yun," tuwang-tuwa na sabi ni Benedict. Dahil alam niya kung gaano katalentado si Leon, sigurado siyang napakahalaga ng mga formulas na ibibigay nito. Sa tulong ng mga recipe, pwedeng umatras si Leon at hayaan na lang ang factory na magpatuloy sa production. Dahil abala ka, si Cynthia na ang hahawak sa lahat ng gawain tungkol sa operasyon at management. Kailangan mo na lang magpakita kapag kinakailangan, nakangiting pagsang-ayon ni Benedict sa hiling ni Leon. "Sige, walang problema," masayang tumango si Leon. "Isa pa, kailangan din ng pangalan ng bagong kumpanya. May maisa-suggest ba kayo?" tanong ni Benedict. Dahil chairman si Leon ng kumpanya, pinakamahalaga ang opinyon nito. Pinag-isipan niyo ni Leon pero wala siyang maisip na angkop na pangalan. "Lolo, bakit hindi na lang natin pangalanan itong Synth Ion Group?" biglang sabi ni Cynthia. Synth Ion Group, nagtaka sina Harvey at Benedict habang nakatingin sa kanya. Namula si Cynthia at nahihiyang nagsabi, "Chairman si Leon at ako naman ang president. Hindi ba magandang ideya kung kumuha tayo ng mga letter mula sa pangalan namin?" "Oo nga, maganda," pakinggan sang-ayon ni Leon nang hindi iniisip ng malalim ang ibig sabihin nito. "Sige, Synth Ion Group," na nga masusing pinagmasdan ni Benedict ang mukha ng kanyang apo. Palaging matigas ang ulo ni Cynthia at kahit akmang-akma ang pangalan, ang pagsasama ng pangalan ng ibang tao ay may ibang kahulugan din. "Leon, magsisimula ng mag-operate ang kumpanya sa loob ng ilang araw. Inaasahan kong makakagawa ka ng ilang epektibo at kakaibang alchemical pills. Kung magtatagumpay agad ang kumpanya, pagkatapos ng paglulunsad nito magiging sigurado ang magandang kinabukasan nito." Epektibo at kakaibang alchemical pills, nag-alinlangan si Leon. Kaya kung gumawa ng beauty pills, life-prolonging pills, nurturing pills, styptic pills, at circulation pills. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang mga epekto ng bawat pills na binanggit niya. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 305. Ang pag-inom ng beauty pills ay makakapagpabagal ng pagtanda, habang ang life-prolonging pills at nurturing pills ay makakapagpalakas ng immune system at makakapagpahaba ng buhay. Ang styptic pills naman ay napakabisa para sa mga panlabas na sugat, habang ang circulation pills ay epektibo para sa mga panloob na pinsala. Sapat na ba ang mga ito? Tanong ni Leon. Marami pa siyang recipe na alam, pero dahil mababa pa ang antas ng kanyang kapangyarihan, ilan lamang sa mga simpleng pills ang kaya niyang gawin at hindi pa niya kayang gumawa ng mas mataas na uri ng pills sa ngayon. Magaganda ang mga ito, pero hindi pa sapat para makuha ang atensyon ng publiko, nakasimangot na sabi ni Benedict. Alam niya kung gaano katalentado si Leon at sigurado siyang daang beses na mas epektibo ang mga pills nito kaysa sa ibang supplements na mataas ang demand sa merkado. Pero ang mga pills na iminungkahi ni Leon ay may pangmatagalang epekto at maaaring hindi sapat para agad mapansin ang pangalan ng kumpanya. May naisip si Leon,
May nakilala akong ilang martial artists kamakailan at kaya kong gumawa ng energy nurturing peel. Iba ang epekto nito at baka makakuha ito ng atensyon mula sa mga martial artists. Ano yun? Naguguluhang tanong ng magkapatid na Sheer. Magagamit ito para palakasin ang true energy ng isang martial artist, at mapabilis ang pagtaas ng kanilang kapangyarihan, paliwanag ni Leon. Hindi lang energy nurturing peel ang kaya niyang gawin, kaya rin niyang gumawa ng spirit nurturing peels na nakakapagpabilis din ng training progress sa pamamagitan ng pagpapalakas ng spiritual energy. Ang una ay kapaki-pakinabang para sa mga martial artists, habang ang huli naman ay mas epektibo para sa mga sage art practitioner. Dahil halos wala ng sage art practitioners, pakiramdam ni Leon na wala ng ibang mapapakinabangan ng spirit nurturing peels kundi siya lang. Ano, parang himala naman iyan. Nabigla sina Cynthia at Harvey at maging si Benedict ay napuno ng excitement. Karaniwang napapataas lamang ng mga martial artists ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng matinding pagsisikap, kaya marami ang sumusuko bago magtagumpay. Kung may energy nurturing peel na makakatulong sa prosesong iyon, walang makakapagsabi kung gaano ito kasisikat sa mga martial artists. Dahil lahat ng miyembro ng pamilya Sheer ay martial artists, isa talagang kayamanan para sa kanila ang energy nurturing peel. Tama, pero habang mas mataas ang level mo, mas humihina ang epekto ng peel. Kapag umabot na sa peak ng Supreme Master halos wala na itong silbi, nag-aalangan pang dagdag ni Leon. Mas mababang rank pa lang ng energy nurturing peel ang kaya niyang gawin, at kapag mas lumakas pa siya, mapapahusay niya ang epekto ng peels para maging epektibo rin ito sa mas malalakas na martial artists. Haha, hindi naman marami ang Supreme Master sa Springfield City, kaya hindi yun magiging problema. Huwag kang mag-alala. Maraming makapangyarihang pamilya ang nagsasanay ng martial artists, at marami rin sa kanila ang may mahuhusay na kabataang miyembro. Ang isang bagay na sagana sa mga pamilyang ito ay pera. Kung matagumpay na makagawa si Leon ng energy nurturing pills, siguradong magkakagulo ang lahat para makabili nito. Leon, anong mga ingredients ang kailangan mo at kaya ba itong gawin ng maramihan? Excited na tanong ni Cynthia. Kaya naman, pero maraming mamahalin at bihirang ingredients ang kailangan sa energy nurturing peel, kabilang na ang wild panax of fleece flower roots na mahigit 100 taon na ang tanda. Habang mas matanda ang mga ito, mas maganda ang epekto ng peels na makakatulong sa mga martial artists na malampasan ang bottleneck ng kanilang training. Malampasan ang bottleneck ng kanilang training, Mr. Wolf, ibig mo bang sabihin ay maaari akong makalagpas sa peak ng innate state at maabot ang realm ng Supreme Master? Lumiwanag ang mga mata ni Harvey. Malalaki ang pagitan ng bawat level, at hindi lamang matinding pagsisikap sa loob ng maraming taon ang kailangan para malampasan ang mga ito, kailangan din ng pambihirang talento at swerte para magtagumpay. Mahigit 2 taon nang nasa peak ng innate state si Harvey at pangarap niyang maabot ang realm ng Supreme Master, dahil ang mga nagtatagumpay lamang dito ang tunay na tinatawag na makapangyarihan. Epektibo ang peels para sa kahit sinong hindi pa naaabot ang peak ng realm ng Supreme Master, tumanggo si Leon. Napakaganda niyan, excited na sabi ni Harvey, pero muli siyang napaupo nang maalala niyang kailangan pala ng wild panax of fleece flower roots na mahigit 500 taon na ang tanda. Ang pinakamahalagang ingredient na tinatago ng pamilya Sheer ay isang panax na 360 taon pa lamang ang tanda, at nagamit na iyon sa pagpapagamot ng lola ni Harvey. Halos imposibleng makahanap ng wild panax of fleece flower roots na lampas 500 taon na ang edad. Gayunpaman nanatili siyang umaasa na baka balang araw ay makatagpo siya ng ganoong ingredients. Leon, maaaring wala kaming wild panax of fleece flower roots na lampas 500 taon na ang tanda, pero marami naman akong meron na higit 100 taon na. Sabihin mo lang kung ano talaga ang kailangan mo at ipapahanda ko agad, nakangiting sabi ni Benedict. Sige, isusulat ko sa papel at kapag handa na ang mga ingredients maaari na akong magsimula anumang oras. Nagdala si Cynthia ng ballpen at papel para kay Leon at ibinigay naman ni Leon kay Benedict ang listahan ng mga ingredients. Dahil marami pang kailangang ihanda na pagkasunduan nilang simula ng production kinabukasan. Dahil gabi na inimbita ni Benedict si Leon na maghapunan at pagkatapos ng hapunan ay tumayo na si Leon para umalis.
Cynthia, ihatid mo si Leon para sa akin, sabi ni Benedict. Tumugon si Cynthia at sinamahan si Leon palabas. Habang naglalakad, hindi na napigilan ni Cynthia ang kanyang curiosity at nagtanong, Leon, may gusto sana akong itanong. Bakit gustong-gusto mong manatiling secretary ng president sa Elegante Group? Ipinaliwanag ko na kanina na tinulungan ako ni Miss Yang noon. Ayokong umalis agad dahil parang wala akong utang na loob kapag ginawa ko yun. Nalilito si Leon kung bakit interesado si Cynthia sa bagay na yun. Palusot mo lang yata iyan. Ang president ng Elegante Group ay si Iris Long, isa sa pinakamagagandang babae sa buong Springfield City. Ayaw mong umalis dahil gusto mo siya, nakatitig na sabi ni Cynthia kay Leon. Dahil nabuking awkward si Leon at hindi alam ang isasagot. Leon, gusto mo ba si Iris? Tanong ni Cynthia. Pwede bang iba na lang ang pag-usapan natin? Nahihiyang tawa ni Leon habang iniisip kung bakit parang napakaseryoso ni Cynthia sa tanong na iyon. Sige na nga, sino ba ang mas maganda, ako o si Iris? Singkit matang tanong ni Cynthia habang nakangiti ng matamis. Si Iris ang itinuturing na pinakamaganda sa 4 na pinakamagagandang babae sa Springfield City at palaging medyo naiinis si Cynthia na mas mababa siya rito sa ranggo. Napanganga si Leon sa tila patibong na tanong at sinabi, pareho kayong maganda, at magkaiba lang ng dating. Wow, hindi ka man lang nag-effort. Hindi man lang kapanipaniwala ang sagot mo. Pag-irap ni Cynthia pero mukhang kontento naman siya sa sagot nito. Sakto namang nakarating sila sa gate ng mansyon at tinawag niya ang isa sa mga gwardya. Captain, hindi nagdala ng sasakyan si Leon, kaya pakihatid na lang siya pauwi. Sumang-ayon ang gwardya at hinatid si Leon pauwi. Sa mansyon sa Dragon Bay Villas nakauwi na si Leon. Nakauwi na rin si Luisa mula sa school at katatapos lang nilang maghapunan ni Iris. Leon, pinakisuyuan kitang samahan si Luisa ngayong araw, kaya bakit ka umalis at pumunta kung saan-saan? Nakangusong tanong ni Iris. May bigla kasing nangyari kaya kinailangan kong umalis. Nahihiyang ngumiti si Leon habang medyo nagtataka. Sa itsura ni Iris mukhang hindi nito nabanggit ang nangyari kanina. Agad niyang naisip na nanahimik si Luisa para maiwasang mapag-alitan ni Iris, dahil si Luisa naman talaga ang nagpumilit pumunta sa bar kahit hindi iyon lugar para sa kaedad niya. Natuwa si Leon dahil hindi na niya kailangang magpaliwanag kay Iris. Gabi ka nang umuwi, kumain ka na ba? Pwede kong ipaluto kay Auntie Sophie ang pagkain mo, maalagang tanong ni Iris habang piniling huwag ng sermonan si Leon dahil sa maliit na bagay. Kumain na ako, kaya maliligaw na lang ako at magpapahinga. Naantig si Leon sa pag-aalala ni Iris at sinulyapan niya si Luisa bilang babala na huwag itong pumasok sa shower habang naliligo siya. Agad na intindihan ni Luisa ang ibig sabihin ng tingin niya, at namula bago siya tinarayan ng walang sinasabi. Pagkatapos maligo bumalik si Leon sa kanyang kwarto para magpahinga nang may kumatok sa pinto niya. Pumasok si Luisa na may tusong tingin sa mukha. Luisa, gabi na, bakit nandito ka? Imbes na nasa kwarto mo, nagulat na tanong niya. Lord, may gusto sana akong itanong sa iyo. Umupo siya sa tabi ng kama. Suot niya ang pares ng tsinelas na may cartoon design at transparent na stockings hanggang tuhod. Iniuugoy niya ang kanyang mga paa habang nakaupo. Kahit si Leon na ipinagmamalaki ang kanyang self-control ay bahagyang natukso. Bukas mo na itanong. Gabi na at hindi angkop na tayong dalawa lang ang magkasama sa isang kwarto, sabi niya. Ang weird mo naman. Wala namang namamagitan sa atin, kaya bakit hindi magiging angkop? At saka kakalabing 8 ko lang at iniisip mo ba ako ng ganoon? Namumutlang sabi niya habang yakap ang sarili. Muntik nang makagat ni Leon ang sarili niyang dila sa sobrang pagpipigil. Alam niyang umaarte lang si Luisa kaya naiinis na sabi niya, masyado kang nag-iisip. Wala akong iniisip na ganoon tungkol sa iyo at ayoko lang na magkamali ng isip si Iris. Hindi ka naman mahalaga sa pinsan ko, kaya bakit ka nag-aalala na baka magkamali siya ng isip? Gaya ng inaasahan ko, may gusto ka talaga sa kanya, titig na sabi ni Luisa. Ikaw, ano bang sinasabi mo? Hindi ako may gusto kay Iris, umiwas ng tingin si Leon habang kinakabahan. Ang tigas ng ulo mo. Talagang may lakas ka at kapangyarihan, pero pumapayag kang maging secretary ni Iris at gusto mo pang manatili sa bahay niya.
Bakit pa kung hindi ka interesado sa kanya, nakangising sabi ni Luisa. Napatahimik si Leon dahil alam niyang hindi siya mananalo sa argumento kay Luisa. Lud, aminin mo na nga, gusto mo ba ang pinsan ko o hindi? Nakangising mapanukso si Luisa. Ako, nagsimulang sumakit ang ulo ni Leon. Hindi niya akalaing matatanong siya ulit matapos tanungin siya ni Cynthia kanina. Lahat ba ng babae ganito kausyoso? Isip niya. Alam ko na ang sagot mo. Ang pinsan ko ang pinakamagandang babae sa Springfield City, kaya kahit sinong lalaki mahuhulog sa kanya. Kung hindi ka may gusto sa kanya, hindi ka lalaki, sabi ni Luisa. Wala kang pakialam doon, sabi ni Leon na halatang naiinis na. Siyempre may pakialam ako, tutulungan kitang makuha siya diretso at walang pag-aalinlangan na sabi ni Luisa. Ha? Ano sabi mo? Gulat na gulat si Leon. Seryoso ako, pero may kondisyon na kangiting sabi ni Luisa. At ano naman iyon? Tanong ni Leon. Supreme Master ka diba? Gusto kong matuto ng martial arts sa iyo. Excited na sabi ni Luisa habang kumikislap ang kanyang mga mata. Martial arts? Nagulat si Leon. Oo, isa kang Supreme Master sa murang edad, kaya siguradong napakalakas mo, kaya. Alam niya na ang mga malalakas na martial arts ay mga sikreto at mas malakas ito mas bihira. Dahil hindi naman niya kadugo si Leon, hindi niya alam. Natural lang nakilala niya ng mabuti ang kanyang pinsan, at alam niyang kung papayagan ni Iris ang isang lalaki na manatili ng matagal sa tabi niya, malamang ay may nararamdaman na rin ito para kay Leon. Dahil may pagtingin ng dalawa sa isa't isa, walang pakialam si Luisa na hilahin ang mga pagkakataon para pagsamahin sila kapalit ng matutunan niya ang martial arts. Hindi sanang tatanggi si Leon sa akala ni Luisa na isa siyang Supreme Master, pero agad niyang naisip na kapag nalaman nito ang totoo, ay hindi na siya tutulungan nito sa paglapit kay Iris. Umubo siya at nagsabi, tama ka, isa akong martial artist sa antas ng Supreme Master, mayabang niyang sabi dahil nahila siya ng alok ni Luisa. Sa ngayon pinakamahalaga sa kanya ang makalapit kay Iris. Pero dahil hindi naman siya tunay na martial artist, magiging mahirap para sa kanya na turuan si Luisa. Seryoso ba yan? Tanong ni Luisa na nag-aalala na baka magbago pa ang isip niya. Luisa, base sa alam ko maraming pamilya dito sa Springfield City ang may sariling linya ng martial arts. Isa ang Young family sa 4 na malalaking pamilya. Bakit kailangan mo pang matuto sa akin? Naguguluhang tanong ni Leon. Alam niya na karamihan ng pamilya ay may sariling martial arts, at kahit ang mga bodyguard ni Iris ay mga martial artist din. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi marunong si Iris at Luisa. Ang Flaming Son methods ng Young family ay para lamang sa mga lalaki. At hindi rin ako tunay na Young, kundi Green ang apelyido ko. Hindi nila ibibigay ang kanilang martial arts sa hindi miyembro ng pamilya na kangusong sagot ni Luisa. Ang ama ko ay government officer, at hindi kami galing sa makapangyarihang pamilya, kaya wala kaming natutunang martial arts. Kahit may access kami sa mababang klase ng martial arts, mahirap at hindi ganoon kaganda ang resulta, kaya bihira ang umaabot sa Supreme Master. Para sa isang tulad ni Luisa hindi siya pumapayag sa mababang antas lamang. Naiintindihan ko, sabi ni Leon. Naunawaan niya na kailangang panatilihin ng isang pamilya ang kanilang pamana tulad ng ginagawa niya sa kanyang sage art. Hindi niya rin ito basta ituturo kung kani-kanino. Sige na nga, tapos na ang tanong mo, tuturuan mo ba ako o hindi? Muling pagpupumilit ni Luisa. Sa isip niya si Leon ay kasing lakas ng mga master ng Flaming Son methods, kaya ayaw niyang palampasin ang pagkakataon. Sige, pumayag na si Leon. Ang mga ninuno ng mga wolf ay nag-iwan hindi lamang ng mga sekreto ng sage art, kundi pati na rin ng mga medical na recipe, kaya natural lang na isipin na ang mga ito ay may dalang kaalaman na hindi basta-basta. Kabanata 310, kailangan lang niyang pumili ng angkop na method para sa babae at ituro ito kay Luisa. Ang tanging alalahanin niya ay bilang isang sage artist, baka mahirapan siyang ituro ang mga paraan ng martial arts. Yehey, Lord ang galing mo, masayang sigaw ni Luisa habang biglang yamakap sa kanya na parang batang binigyan ng candy. Ikaw, napanganga si Leon nang maramdaman niyang dumikit ang lambot ng dibdib nito sa kanyang braso.
Si Luisa ay biglang pabago-bago ng ugali, at minsan nakakapagod siyang pakisamahan, pero kapag nagiging inosente at sweet siya sapat iyon para matuno ang puso ng maraming lalaki. Nagbabago siya ng mood na parang nagpapalit lang ng damit, sa isip ni Leon. Sige, simulan mo na ang pagtuturo sa akin, pilit na pinipigilan ang excitement na sabi ni Luisa. Sandali lang, mag-iisip muna ako. Ipinikit ni Leon ang kanyang mga mata at hinanap sa isip ang mga secret methods. Biglang may kumatok sa pinto na ikinagulat nilang dalawa. Leon, ako ito, gising ka ba? Boses ni Iris mula sa labas. Hindi pa. Iris, ano kailangan mo sa ganitong oras? Nagulat na sabi ni Leon habang pinapatahimik si Luisa. Pinuntahan ko si Luisa sa kwarto niya, pero wala siya. Nandyan ba siya sa iyo? Tanong ni Iris. Wala, namutla si Leon. Nag-aalala siya na baka magkamali ng isip si Iris at iyon mismo ang nangyari. Hindi pwede, naririnig ko na may ingay sa kwarto mo. Saan pa siya pupunta kung hindi nandyan? Nagdududang sabi ni Iris. Nang bumaba si Iris para hanapin si Luisa, narinig niya ang ingay mula sa kwarto ni Leon at lumapit siya. Pero dahil soundproof ang mga kwarto, hindi niya malinaw kung ano ang naririnig niya. Dahil hindi nakalock ang pinto, pwedeng pumasok si Iris anumang oras, kaya nagpanik si Leon. Luisa, magtago ka. Bakit ako magtatago? Pag-irap ni Luisa. Ano pa ba sa tingin mo? Nasa kwarto ka ng lalaki sa ganitong oras? Paano kung isipin ni Iris na may ginagawa tayo? Kinakabahang sabi ni Leon. Nakaramdam ng konting guilt si Luisa dahil ginagamit niya ang kanyang pinsan sa plano. Nauubusan ng pasensya si Iris at pinahit na ang doorknob kaya mas lalo silang nataranta. Bukas na ang pinto, hindi na sila nagkaroon ng oras para mag-isip. Biglang pumasok si Iris at sa gulat ay agad na kumilos si Leon. Sumunod ay hindi inaasahan ni Luisa na bigla ring sumiksik si Leon sa kama kaya natigilan siya at gusto niya sanang itulak ito palabas ng kama agad.